Pangulong Duterte dumadalo ngayon sa Virtual APEC Leaders Summit. Ito nga at kasalukuyan dumadalo ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa 27th APEC Economic Leaders Meeting sa pamamagitan ng video conference o virtual meeting. Makasama ng Chief Executive ang nasa mga leader na 21 member economists ng APEC kung saan ang kanilang pag-usapan o usapin na may kinalaman sa health and economic impact ng COVID-19 pandemic. Gayon din ang issue ugnay sa mga ikakasang economic recovery efforts. Sana namang ilalahad ni Pangulong Duterte sa Economic Leaders Meeting ang adhikain ng Pilipinas kaugnay sa APEC post-2020 at posisyon ng bansa kaugnay sa mga hamon na may kinalaman sa multilateral trading system. Makasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete gaya na Final First Secretary Teddy Boy Locsin Jr. at Trade Secretary Ramon Lopez. Ang 21-member economist ng APEC ay kinibilangan ng Australia, Brunei, Darussalam, Canada, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, US at Vietnam. Ang host ngayong taon ay ang bansang Malaysia. Pero yun nga, walang face-to-face na mangyayaring meeting sa APEC, kundi ito ay gaganapin sa magitan ng video conference o virtual meeting. Si Pangulong Duterte ay nasa bahay pagbabago sa loob ng PSG compound. At ito pa, dagdag lamang na balita dahil inianunsyo ngayon ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ng Pangulo, ang pagbabalik sa Davao City sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, epektibo kaagad hanggang November 30 ngayong taon dahil pa rin sa pagtaas ng COVID cases sa lungsod. Itong si Melquiades Feliciano, ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 for the Visayas or for the Bacolod and Cebu Cities, ang itinaga bilang pinuno ng Coordinated Operations to Defeat the Epidemic o yung tinatawag na code teams na i-deploy sa Davao City para tutulong sa response activities. Meron ding itatatag na One Hospital Command Center para tutulong para sa mas epektibo na referral system sa mga private hospitals at mga public hospitals para sa mga positibo sa COVID-19. Hindi ko naman tatawagin na ito BP kasi may duda na nga, may bahid ng kadudahan. Madam Leni Robredo, ma'am, kung may natitira pa pong konting nipis na sa iyong mukha, I'm sure naman tatalab po itong palakol. Pag pinalakol ko yung mukha mo, hindi pa naman siguro mabibingaw yung palakol. Ako pa ho sa inyo, kayo po magbitaw na lang. Ano po? Kasi ito na ho, na-adis ko. Kung hindi ho ninyo alam, dahil mukhang aanga-anga kayo, dahil talagang hindi ko rin masisip, napaisip tuloy ako baka hindi na nga talaga alam, Boss Erwin ni Ma'am Leni, kasi tignan mo, pag lagi nakatingin kung saan-saan, nakatingin sa sapatos, sa puno, sa hangin, doon sa graduation ng PMA, nakatingin doon sa bundok, doon sa PNP, nakatingin sa lumilipad na lango, pag ganon, baka hindi niya nga talaga alam. Hindi pa, kaya parang nagulat nga doon, sinabi, Ma'am, nanalo ka! Saan? Sa paggabi, talaga, Diyos ko po, talaga? Ano nangyari kay Bongbong? Siyempre, ma'am, natalo. Pero ba naman, nanalo ka dalawa kayo nanalo. Anyway, Madam Leni, bumitaw ka na lang, ma'am. Ayoko na magsalita na masama kasi nakamonitor ang nanay ko. Kanina pa tumatawag. Bawal ho. Please. Para sa kapakanan mo na rin at kapakanan ng sambayanan, ika nga, gumawa ka ng supreme sacrifice. Mag-resign ka. At pagkatapos sa susunod na halalang, takbo ka ulit. Pag natalo, takbo ulit. Try and try until you try. Hindi you succeed. Constitutional office ang comment Diba mukhang maraming mga kasaway doon na baby? Oo nga, pero marami ng violation ang Smartmatic mula noong 2010, dahil yung mga tao nila, marami ng kaso ng fraud, ng kung ano-ano. Pero kinuha pa rin sila. 2013, meron na naman. Kinuha pa rin sila. 2016, ang dami na talaga na ipakita. Nandiyan pa rin sila. Ano ba? Ano ba to? Tama ba? Tama ba yan? Hindi. Paano? Lahat tayo kung sino
Siguro, yung mga dilaw na lang magsasabi na, maganda yan, magandang sistema, etc. Pero nung natalo sila noong 2016, nagreklamo na sila, nadinaya na sila. Dinaya, ano? Wala nang, lahat ng mga magkabilang panig sa politika, lahat ng panig sa politika, every faction, every side, says Smartmatic cheated them. And still they're there. I wish someone could explain this phenomenon to me. And this being second course or yung third course ang sinasabi na? Yung second course, sinasabi na i-dismiss pa rin yung petition. Okay. Pero, as part of the prayer, sinasabi na the Fed should direct us to begin to present evidence. Kaya sang-ayon kami doon. Dahil we have been fighting for that since June 28, 2016. Sila lang ang humaharang. Ngayon nandun na. Hindi magandang ano yan. Dahil baka naiinip na rin si... Siguro nga. Dahil maganda na lang ebidensya mo kung talagang meron. Palagay ko. Dapat kaya nakakalungkot na it took over 3 years. Alam ninyo, hindi na balik tungkol sa akin, hindi na balik tungkol sa 2016 election. Paano ba tayo magsasabi na maayos ang ating pamahalaan, maayos ang ating patakbo, kung 3 taon na, hindi pa natin nalalaman ng mabuti kung sino ba talaga ang nanalo bilang vice-presidente sa Pilipinas sa eleksyon ng 2016. Hindi natin pinag-uusapan ang isang konsihal sa 6th class ng municipality. Pinag-uusapan natin ito ang pangalawang Pangulo ng Republika. At ang sistema natin ay napabayaan na paharangin, napatagalin ang tao, dinilin lang ang tao. Lahat itong nangyayari, paano nga natin sasabihin, paano magiging maayos ang patakbo ng gobyerno? Kapag hindi maayos, hindi maliwanag sa tao, kung sino ba talaga ang napili nila. And that is a very important issue. That is why there are many reforms that will come out of this of my protest, electoral reform. Marami kaming sinasuggest ng mga bagong sistema. Well, number 1 dyan, kailangan patalsigin na yung Smartmatic na yan. Kasi sino ba rito ang hindi pa kumbinsido na pandaraya lang ang ginagawa ng Smartmatic dito sa Pilipinas? As a matter of fact, maraming lumalapit dito sa aming mga technical expert na galing sa ibang bansa na pinapasok ng Smartmatic. At sinasabi nila, pakita niyo sa amin, alam namin, kalukuhan lahat ng ginagawa ng Smartmatic, pakita niyo sa amin yung mga nagiging ebidensya ninyo. And we are helping them. So the reputation is very clearly besmirched by all the illegal